Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Hindi ko alam kung dapat ba talaga akong mag-sorry or dapat manahimik na lang. Kasi minsan sa isang simpleng post lang, lumalabas ang matagal ng galit ng ibang tao. Hindi ko sinasadya, pero ako ang naging salarin. Magandang araw po sa inyo, Bettina. Ako po si Rhea, 29 years old, isang freelance social media strategist. Sanay ako sa pagpo-post, sanay ako mag-share ng thoughts. Hindi ako madrama, pero may mga araw talaga na gusto ko lang magsalita para sa sarili ko. Isang gabi after ng meeting, pakiramdam ko, dinedma ako ng lahat. Hindi lang isang idea ang dinedma, pati ako. So I posted something. Nothing specific. Wala akong tinag. Wala akong pangalan, nilaglag. Just a line na parang hugot. Pero more of reminder para sa sarili ko. Sabi ko, sometimes you outgrow people when you stop shrinking to fit their comfort. Maya-maya pa, may nag-heart, may nag-react ng care. Then suddenly, may nag-comment. Short lang. Sabi niya, wow, parinig queen. At first natawa lang ako. Pero mga sumunod, hindi na nakakatawa, Bettina. May nag-PM, may nag-unfriend, may nag-post din, parang sagot sa post ko. At ang caption? May mga taong mahilig magpa-victim para lang magmukhang matalino. Parang sakit. Parang ako ba to? Ako ba yung tinutukoy nila? Nagulat ako kasi yung mga nagalit, sila yung mga taong never kong inisip na may sama ng loob sa akin. Yung isa, dati kong ka-team sa project. Yung isa, minsan ko lang naman nakasama pero lagi kong sinusuportahan. Yung isa pa, tinulungan ko nung na-burnout siya. Now suddenly, I became a villain sa mga mata nila. Hindi ako nag-reply. Hindi ko pinatulan, pero sa totoo lang, umiyak ako nung gabing yun. Ang sakit. Yung akala mo okay lang. Yung post mo para sa sarili mo lang naman. Pero sa iba pala, baril yun. Trigger yun. Pananakit pala yun. Nag-backread ako sa chat namin dati. Walang signs, walang clue. Pero ngayong may konting post lang akong ginawa, lahat ng galit, sama ng loob, selos, lumapas. Parang waiting game lang pala yun. Nag-post lang ako, sabay-sabay silang pumutok. At eto pa ang pinakamasakit, Bettina. May isa sa kanila nagsimulang mag-recruit. Yung tipong, uy, napansin mo rin ba lagi siyang pa-victim? Tingnan mo tong post na to, parang sa'yo rin. Ganon. Hanggang sa parang may buong group chat of the offended na ako. At lahat sila may sama ng loob sa isang bagay na hindi ko alam na ginawa ko. Alam mo, Bettina, ang hirap. Kasi hindi ko sila kinausap para humingi ng tawad. Hindi dahil mayabang ako. Pero kasi hindi ko alam kung ano ang pinagsisisihan ko. At the end of the day, I just made a post. Hindi para manakit. Hindi para magparinig, pero para lang maalala ko yung sarili ko. Ngayon tahimik na ako. Hindi na ako masyado nagpo-post, pero to be honest, hindi dahil natakot ako, kundi kasi mas pinili ko na lang na i-process muna lahat. I lost people I thought were safe, and I gained something unexpected. Clarity. Kasi minsan hindi mo kailangan makapag-away. Kailangan mo lang makita kung sino talaga ang may galit sa puso. At ikaw ang naging excuse nila para ilabas yon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ang inyong kamorkada, Rhea. People always tell me originality is hard to find. If you try to look around, the way that they get what they want really blows my mind. Everybody wants it easy. Listen to me. The question is, how long is it gonna last? Authenticity. I wanna have it in me.
go your way, and sometimes you won't understand. You don't have to worry, even if the things you want don't go as planned. Don't be narcissistic, be realistic. The truth shall set you free. So if you want it, you could have it. I've been there. The secret to success, it isn't really secret at all. Authenticity. Patuloy na magpapakatotoo kahit na ano pa ang opinion mo. I'm not gonna fake it till I make it, I'ma be for real. Don't you just betray, you can go and slay and be for real. Yeah. Never gonna fake it, always playing, I'ma be for real. Ay nako, Rhea, you know what? Nangyayari talaga yan. Minsan, your healing triggers someone else's wounds. At saka pansin mo, when you start shining a light on your boundaries, makikita mo talaga kung sino yung naiilawan at kung sino yung naiirita sa ilaw na yun. And ako nang magsasabi sa'yo, hindi mo kasalanan kung meron man na tinamaan o sumama ang loob dahil pinili mo lang na ilabas kung ano yung nasa loob mo. Naranasan ko rin yan lately eh. Ewan ko, may mga pili lang naman. Kamakailan kasi, parang ganun din. Naglabas din ako ng personal kong opinion, personal ko lang naman. Ako lang naman to. Para sabihin ko sa'yo, nako, hindi pala lahat ng confrontation ay dapat sinasagot. Hindi dapat sagutin, 'di ba? Yung akala kong simpleng post lang, pero meron pala akong nabuksan na vote sa ibang tao, yung biglang may sumabog, galit, personal, ganun. Parang may matagal lang kinikim-kim. Tapos ako yung naging accidental trigger. Gets mo ba? I mean, I get it now. Sometimes, hindi lang pala ikaw basta nag-express. May nagigising ka rin pala. May natabig ka. Parang ganun ba? Sa ibang tao na matagal na nilang tinatago. And sadly, that includes hatred towards you. Funny, no? Parang nakakatawa lang how one post can reveal who's been silently rooting against you. And worse pa, eto malala, dahil nagre-recruit pa sila ng iba pa who feels the same. Well, ako, sa loob-loob ko, parang nasabi ko na, oh, okay, at least nailabas nyo. But that anger isn't mine to carry na. Bahala na kayo dyan. Kayo yan eh. I'll keep posting. You keep healing. Ganun na lang. Basta ako, kung meron man akong natutunan mula sa mga karanasan kong ganito, ito lang. Don't apologize for growing. Hindi mo na responsibilidad kung naapektuhan man sila sa mga bagay na hindi mo naman talaga sinabi sa kanila. And if your peace disturbs their demons, that's not your fault. Hayaan mong ilabas nila kung ano yung matagal nilang tinatago na dyan. Let them purge, at least na ilabas na. Tapos, dead man na. Sabi nga dun sa nabasa kong post na, silence is strength. A lion never explains himself to a sheep.
panalo, di ba? Yan lang naman. Tadma na. So yun lang, kapamilyang kamarkada, dagang salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Salamat, Rhea, for sharing your story. Sa lahat ng mga kapamilya natin na gusto rin magbahagi ng kanilang kwento, huwag kayo mahihiya. Send nyo lang sa amin itong More Stories with me, Bettina Briones.